Sa oras na ito ay nais kong puntahan natin ang ating teksto na gagamitin hango sa Book of Hebrews chapter 3 verse 1. Hebrews chapter 3 verse 1 at ito po nasaad sa verse 1. Sabi dito, "Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession." Ang Diyos sa magpala ng mga salitang binasa natin, muli natin sabing amen. Praise God, mga kupo tayo sa oras na ito. Purihin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos at salamat sa ganitong pagkakataon at salamat din sa pag ganitong season ay marami sa mga may trabaho ay nasa kanilang holiday. At yung holiday na yan ay hindi natin in-spend para mag-relax, pumunta ng mga resorts, mga beaches at enjoy ang ating mga sarili. Kundi minarapat natin na tayo ay nasa gawain ng Panginoon at patuloy na makinig ng kanyang mga salita. Kung ang mga tao sa ating panahon ay nakafocus sila in this Holy Week sa ilang mga paggunita sa bagay na ginawa ng ating Panginoon. At ngunit masabi natin mga kapatid, nakikita natin ang ating panahon ngayon ay napakababaw na ng pananampalataya ng puso ng mga tao, sa puso ng mga tao sa huling mga araw nito. Ang lahat ay pawang socializing na lamang, pakikisama na lamang, at hindi na ganoon kalalim yung pananampalataya. At kahit man kung aking babalikan ang mga nakaraang mga taon, siguro sabihin natin mga 10 years, 20 years ago, nakakasaksi din po ako nung ako'y bata pa ng mga pagpipinitensya. At meron kaming kapitbahay noon na kilala ko talaga siya. Siya ay manginginom, lasenggo. At merong isang panahon na siya ay nagpinitensya. At nakikita mo na pagkatapos ng ganong pangyayari, ganong gawain, ay dama ng kanyang puso ang bagay na kanyang ginawa, but afterward ay balik pa rin siya sa ganong klaseng bagay. Ngunit kanina habang papunta kami rito, ay yung mga nagpipinitensya, ay meron na po silang mga, usually dati rin naman may mga station yan. At yon ay kung saan nandun yung mga pagpapabasa, doon dumadaan yung mga nagpipinitensya. Pero ngayon yung mga may istasyon ay doon sinusuportahan ng mga tubig at ilang pang mga refreshment ang mga nagpipinitensya. Pero mga kapatid, napakalayo ito sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. So very, very far na ang ginawa ng ating Panginoon. Ang ginawa ng ating Panginoon is not for a show, hindi ito para ipakita, hindi para panoorin. At habang siya ay iniiyakan ng mga kababaihan sa panahon ng kanyang pasanang krus, ay sabi niya, "Wag ako ang inyong iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak." Dahil nakikita niya ang pending judgment sa Jerusalem sa panahong yun, na hindi magtatagal ang Jerusalem ay lulusubin ng mga kaaway at sila ay duduhagiin at sila ay papatayin, marami sa kanila. Ngunit ang lahat ng iyon ay pawang bagay na ginawa ng ating Panginoon once and for all. Ito'y minsan at magpakailanman. Walang sino man ang pwedeng tumulad dito.
At ang tanging pwedeng gawin ng isang tao para siya ay maangkin niya yung ginawa ng ating Panginoon, hindi gayahin ang ginawa ng ating Panginoon. In order para ma-claim niya yung result ng ginawa ng ating Panginoon is to believe. Ang sumampalataya, ang sampalatayanan ng ginawa ng ating Panginoon. No need to copy. Di na kailangan na kopyahin o gayahin yung kanyang ginawa. All the things, sabi ng banal na sulatan, believe. Sumampalataya ka at ikaw at ang bawat isa na sampalataya ay magkatatanggap ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Sa oras na ito ay nais kong pumaroon tayo sa ating pinag-uusapan. At nung nakaraan ay binigyan natin ng pansin about confession. Ngunit ngayon sa oras na ito, or acknowledging the Son of God, ngunit sa oras na ito ay bibigyan natin ng pansin na may kinalaman din sa confession. At yung salitang confession ay meron itong dalawang Greek word na pinapakita, pero yung isang bahagi ang gusto kong bigyan ng pansin. At sa oras na ito ay yung puntong ito ay may kinalaman sa, babasahin ko uli ang verse 1 ng chapter 3, at mula rito ay hanguin natin ang ating pag-uusapan. Sabi dito sa verse 1, therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Alam niyo, napakaganda ng mga pangungusap na ito. Sabi niya, therefore, holy brethren. Alam niyo ba mga kapatid na tayo ay mga banal na mga kapatid? How many can say amen to that? Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus the apostle and high priest of our confession. Gusto kong bigyan natin ng pansin ang huling praise na ito, high priest, the high priest of our confession. The high priest of our confession. Meron dalawang bagay na pinagtuunan si Paul sa verse 1. Ay una ay pinakita niya na sabi niya, therefore, well, kapag nakakita kayo ng therefore, kapag nakapagpasimula kayo, marahil nakapagpasimula sa chapter 3, well, yung therefore na yan ay may kinalaman sa mga unang salita na binanggit ng sumulat. May kinalaman sa chapter 1, chapter 2, at ang buong chapter 2. Kaya pagdating ng chapter 3 ay nagbigay siya ng salitang therefore. So, meron siyang binibigay na conclusion sa bagay na ito. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider Jesus, meron siyang binigyan ng pansin, the apostle and high priest of our confession. The apostle and high priest. So yung dalawang bagay na ito, na binigyan niya ng pansin, number 1, yung salitang apostle, ang ibig sabihin ng salitang apostle is sent one. Isinugo. So ang ating Panginoong Hesus ay sinugo. Sabi ng banal na kasulatan, siya ay sinugo. At pangalawang bagay ay yung salitang high priest of our confession. You know, gusto kong tingnan natin ang dalawang mahalagang ministry in the Old Testament. Ang dalawang mahalagang ministry na hindi mawawala, o siyang pinakaunang bagay na naroon, especially sa panahon ng Mosaic Law, ay ang dalawang ministry ito na mahalaga ay, number 1 is the prophet, and number 2 is the priest. Yung prophet, pakinggan nyo ito, yung prophet ay, ang salita ay nanggagaling sa Diyos,
at nagiging channel ang prophet and then sinasalita sa tao. That's the ministry of the prophet. On the other hand, the ministry of the high priest or the priest ay ang mga salita o ang tao ay nangungusap at yung mga bagay na may kinalaman, yung kailangan o pangangailangan ng tao ay kina-channel naman sa priest at pinapadala sa Diyos. Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Ulitin ko, ang prophet, ang Diyos ay nagsasalita at ang salita ay dumarating sa propeta at sinasalita ito sa mga tao. Ang priest naman, ang salita ay nanggagaling sa tao, ang pangailangan ng tao, and then ang priest ay tumatanggap at siya naman ay tinataas niya sa Diyos. Diba? So ganun ang dalawang mahalagang ministry sa Old Testament about the priest, the prophet and the priest. So makita natin yung pangalawang bagay na aking pinagtutuunan ng pansin about high priest. About high priest ay siya ang high priest siya ang tagapagparating ng pangangailangan o ng kahilingan ng tao sa Diyos. Di ba? Siya ang naghahatid ng pangangailangan galing sa tao, kahilingan ng tao, papahatid niya sa Diyos. Yun yung pamamagitan, and that's the reason ng ating Panginoon ay tinawag siyang there is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At ito, ang dalawang gampaning ito ay kapwa ginampanan ng ating Panginoon. He's both the prophet and the high priest. Tinawag siyang Son of Man as a prophet at siya rin naman ay naging high priest para sa anumang bagay na pangangailangan ng tao ay papahatid niya sa Diyos. So, sa ganitong bagay ay gusto kong pagtuunan natin ng pansin yung verse na yan, na sabi niya, He is the high priest. So, hindi siya priest only, but He is the high priest. Alam niyo kung bakit siya ang high priest? Dahilan ng high priest lamang ang siyang nakakapasok sa pinakabanal na dako once a year. Diba? In the Old Testament ay merong ganitong protocol na hindi pwedeng pumasok ang sinumang ordinaryong pari, ordinaryong priest, doon sa pinaka-holy of holiest. So ang tabernacle ay nahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay holy place. Pagpasok mo doon sa pinaka-entrance ng tabernacle, kung palagay natin ito yung tabernacle, ito ay nahati sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi, pagpasok ng pintuan, ay holy place. Pero merong dividing line na siyang kortina na balat ng hayop na ang kabila noon ay tinatawag naman na Holy of Holiest. Ang pinakabanal na dako. At yung high priest lamang ang siyang pwedeng pumasok dun sa pinakabanal na dako. Hindi ito araw-araw, hindi ito buwan-buwan, kundi once a year. Minsan lamang sa isang taon. At ito ang bilang high priest, ito ang ginampanan ng ating Panginoon. As a high priest, siya lamang ang nakapasok mismo sa presensya ng Diyos. Diba? So, ganon pinapakita ang pahayag na ito. Sabi rito ng Book of Hebrews, chapter 9, sabi sa chapter 9 verse 24 ng Book of Hebrews. Sabi rito, for Christ did not enter a holy place made with hands. Sabi niya, a mere copy of the true one, but into heaven itself.
So, sabi rito, yung, sa wikang Tagalog, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal, yung holy place na tinutukoy kanina, sa dakong banal na ginawa ng mga kamay o yung ginawa ng tao, na kahalintulad lamang o kopya lamang, kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit. In heaven itself, sabi niya, upang ano? Upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. So nakita niyo yung ministry ng high priest, na ang high priest ay kumakatawan siya ng tao at ipinapaabot sa Diyos ang pangangailangan ng tao. Kung ano ang kanyang pangangailangan ay kanyang ipinapresent sa harapan ng Diyos. So pinakita rito, for Christ did not enter a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Upang siya'y humarap sa Diyos para sa bawat isa sa atin. So kung bibigyan natin ng pansin, mga kapatid, yung salita rito na high priest of our confession ay, alam nyo, bilang high priest, dahilan ng pinapakita rito ay Jesus is the high priest of our confession. What we confess, kung ano ang i-confess natin, kung ano ang ipapahayag natin, yun ang kanyang dadalhin sa harapan ng Diyos. Diba? Kung ano yung ipapahayag natin. Now, yung salita ritong confession ay kung titingnan natin ang bahagi rito. Ang salitang confession na ito ay hango ito sa Gregong salitang homolohiya. Homolohiya. Nang ibig sabihin, ang definition nito is confession, profession, acknowledgement. Kapag sinabing confession, ito yung iyong sinasalita. Pag sinabi namang profession, ay yung salitang, yung profession, ang pinapakita rito, ay ito yung bagay na iyong dinideclare. Well, katulad ng yung salitang profession, kapag tinanong natin ang isang tao, anong yung profession, well, sasabihin niya kung anong profession niya. Pwede niya sabihin siya ay doktor. So, ibig sabihin, kiniklaim niya na ganyan siya. Diba? Kiniklaim niya na siya ay gayon. So yung sinasabi ng salitang may kinalaman sa salitang profession, kung bibigyan ko ng meaning ang word na ito. Yung salitang profess ay ibig sabihin to declare or admit openly. Iyong ipapahayag at iyong tinatanggap sa iyong sarili na gayon ka. Diba? So ito yung pinapakita ng salitang profess or profession. Yung pag-admit mo o yung pagkilala mo o yung pagdideklara mo kung sino ka. Nandyan ba kayo, mga kapatid? So, you are declaring yung salitang profess ay dinideklara mo, pinapahayag mo, kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Pagdating niya dito sa ibabaw ng sanlibutan, may mga panahon na siya ay nagsasabing, ako ang anak ng Diyos. Diba? So, that's profession. Yun yung pagpo-profess, yun yung pagpapahayag o pagko-confess. At yung pag-acknowledge naman ay yung
pag-admit mo o pagtanggap mo ng kalalagayan mo. See? So ganito ang pinapakita ng salitang profess. Now, kung ano ang ating confession at kung ano yung ating pag-profess o pagko-confess, ay yun ang bagay na kanyang dadalhin sa harapan ng Diyos. Now, kung ating bibigyan ng pansin ng bagay na ito, ay napakahalaga ng ating mga kino-confess, mga kapatid. And I pray, mga kapatid, na ang kino-confess natin sa huling mga araw na ito ay kung ano ang bagay na pinapakilala ng salita ng Diyos, kung ano ka. Kung ano ang pinapakilala ng salita ng Diyos, kung ano ka, yun ang mas mainam na iyong confession. Yun ang bagay na magandang iyong confession dahilan iyong ina-acknowledge ang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Ang ginawa ng Diyos sa iyo ay iyong ina-acknowledge. So, kaya ang sabi rito ay pinakita ng mga talata rito sa Banal na Kasulatan kung ano ang ating confession, kung ano ang ating pagkakilalang ginawa ng Panginoon sa atin. And then, yun yung maging ating confession at ito ay panghawakan natin at wag nating bibitawan ng ganitong bagay. So, dahilan, sabi rito, pansinin ninyo ang sumunod na verse na aking bibigyan ng pansin sa verse 6. The same chapter ng chapter 3 ng Book of Hebrews. Sabi rito, but Christ was faithful as a son over His house, whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi rito, datapwat si Kristo gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay sino? Tayo. Diba? Tayo ang bahay, tayo ang templo ng Diyos, tayo ang bahay ng Diyos, na si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ng bahay niya ay tayo, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala. Sa Tagalog ay ginamit yung salitang pagkakatiwala rito, if we hold fast our confidence and the boast of our hope, at yung pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Well, ang pinapakita rito ay ang iyong pag-claim. Yung salitang profess ay ikaw ay nag-claim ng isang bagay. For example, sino sa atin naniniwala na tayo niligtas ni Kristo? Diba? So, ang pagliligtas na yan ay hindi lamang yan isang bagay na iyong sinasalita, ito'y iyong kino-confess at pinoprofess mo that you are saved. Diba? Iyong ina-acknowledge, kinikilala mo na ikaw ay ligtas, ikaw ay niligtas. At yung ganitong profession na ikaw ay isang ligtas, ay hahawakan mo ito hanggang sa huli. Kaya sabi niya, pinakita rito yung salitang, yung pangungusap na ito, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri. Well, alam niyo ba mga kapatid, hindi po masama na iyong ipaghambog na ikaw ay ligtas. Dahilan ito ay pagpapakilala mo ng ginawa ni Kristo sa iyo. Otherwise, kung hindi mo ito, kung ikaw ay mag-aatubili, kung ikaw ay mag-aalinlangan na sabihin, hindi ko nga alam kung ligtas ako eh. Well, bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Diba? Kaya, hindi, minsan po ang concept ng ilan ay ang concept kasi ng karamihan, ang kaligtasan ay malalaman natin pagkatapos ng buhay na ito. Well, hindi gayon.
Meron ng katiyakan na ibinigay ang ating Panginoon dahilan ng banal na kasulatan na nagsasabi, ang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. So, kung ikaw ay ginawa mo yung bagay na pananampalataya, ikaw ay nananampalataya at sa ginawa ni Kristo, at ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, ang sinasabi ng salita, ang mabautismuhan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Then you can claim now, you can profess that you are saved. That is your profession. Yan yung pagprofess mo. Yan yung pagkiklaim mo, pag-acknowledge mo na ikaw ay ligtas. At hindi masama na iyong ipagmapuri ang bagay nito sapagkat ito ay pagkilala mo ng ginawa ni Kristo sa iyo. So, at sabi rito, Christ was faithful as a son. See? So, pinapakita rito na si Kristo ay pinagmamalaki niya na siya'y anak. Diba? Doon sa John chapter 5, pinakita niya na ang ama, ang anak ay walang magagawang anuman kundi kung ano lamang ang gawin ng ama, yun lamang ang kanyang gagawin. Dahilan sa ang ama ay gumagawa, kaya't ang anak ay kung ang ama ay nagpapagaling sa araw ng Sabat, ang anak ay nagpapagaling din kahit araw ng Sabat. At doon nagalit yung mga Pariseo sa kanya. Dahilan tinatawag niya ang kanyang sarili na anak. At ang ibig sabihin ng anak ay ginagawa niyang katulad ang kanyang sarili sa Diyos. At sabi niya, at doon lalo niyang pinag-init ang tenga ng mga Pariseo. Sabi niya, kung ang mga dinadatnan ng kautusan ay tinatawag na Diyos, bakit kayo natitisod na tawagin ko ang aking sariling anak ng Diyos? Diba? So, there is profession. Yun yung pagpo-profess. Yun yung pag-claim. At sabi niya, Christ was faithful as a son over His house, whose house we are, if we hold fast our confidence. Kung ating tatanganan ang ating kumpiyansa, ang ating pagkakatiwala, hawakan mo ang bagay na yan at ang bagay na iyong pinoprofess, ang bagay na iyong kiniklaim, ang bagay na iyong dinedeclare ay hindi yan nakadepende sa iyong kalalagayan. Ito ay minsan kasi kapag ang isang anak ng Diyos, dahilan sa minsan na kanilang kahinaan, ay kapag medyo nagbago yung damdamin nila, magtatanong sila, anak nga ba ako ng Diyos? Ako ba anak ng Diyos? Well, mga kapatid, ang anak ay anak. Alam niyo ba yan? Na ang pagiging anak ay wala nang pwedeng makabago dito. Ang anak ay naligaw, ang anak ay naging prodigal, but still he is a son. He is son. Siya ay anak. At nagliwali man siya, nakapunta man siya sa malayong lugar, nalustay man niya yung dating meron siya, yung binigay sa kanya ng kanyang ama, ay naiwala man niya ito, but still nang siya he came to himself, sabi niya, ako'y babalik sa aking ama, at ako'y sasabihin ko sa kanya, ako'y nagkasala. Hindi na ako dapat tawaging anak. Ituring mo na lamang akong iyong isa sa iyong alipin. Ganun ba ang ginawa ng tatay? Hindi. Pagdating niya roon, sabi niya, magsaya tayo. Dahil lang ng anak ko ito ay nawala, ngayon siya ngayon ay na aking nasumpungan. Ang anak ay anak. You know, ganito kahalaga ang ating confession. Ang ating confession ay bagay na napakahalaga na ang confession mo ay hindi yan nakadepende sa iyong damdamin. Ang confession mo ay ikaw dahilan yun ang iyong profession.
Yung teacher ba, mga kapatid, ay teacher lang siya habang naka-uniforme siya? Kapag ba Sabado at Linggo at hindi school days, ay hindi na ba siya professor? Hindi na ba siya teacher? Yung kalalagayan niya ay siya ito. Hindi ito pwedeng mabago ng araw. Magbihis man siya ng damit, magpalit man siya, ito'y mismo siya. Siya yun mismo. I hope you get my point. So, hindi ito nagbabago. Ang pinakamaganda, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay nahulog, pero sila'y mga anak na isang araw sila ay tutubusin at ibabalik muli sa Diyos. So, ang sabi rito, hold fast your confidence. Mapalad ka kapag iyong hinahawakan ang kumpiyansang ito hanggang sa huli. Ang pag-asang ito hanggang sa huli. At ang pag-asang ito ay, may kita natin, may mga panahon na kagaya ng nangyari kay David. Dumating siya pagkatapos ng siya ay magkasala, kanyang hindi nang siya ay lumapit sa Panginoon, ang kanyang sigaw at ang kanyang dalangin, Lord, restore to me the joy of your salvation. So makikita natin dito, yung verse na ito ay nagsasabing, if we hold fast, yung salitang hold fast, ito'y paghawak at pagtangan ng mahigpit doon sa confidence na meron tayo at yung pagmamapuri, ginamit yung salitang boast. Tingnan natin ang King James Version kung anong ginamit dito sa verse nito. Sabi ng King James Version, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. At ang ating kagalakan, hallelujah, kung dumaan ka man sa problema, kung dumaan ka man sa mga suliranin, dumaan ka man sa ilang mga bagay, ang iyong katatayuan sa harapan ng Diyos ay hindi ito nababago. Thank God for that. Hindi ito nababago ng anumang mga sirkumstansya mo sa buhay. Dahilan ang ikaw ay ikaw nang ikaw ay gawin ng Diyos sa ganitong bagay. So, if we hold fast our confidence and the boast or the rejoicing, sabi pa ng King James Version, firm unto the end. Ito ay matibay hanggang sa huli. Chapter 10, verse 23 ng Book of Hebrews pa rin. Sabi ng verse 23, sabi dito, let us hold fast. Verse 22, sabi niya, let us draw near with a true heart. Tingnan natin sa Tagalog. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Dito inilalarawan yung ating paghuhugas at paglilinis sa pamamagitan ng bautismo at ng pananampalataya. Verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alilangan sapagkat tapat ang nangako. Ingatan nating matibay ang pagkakilala natin. Sa English version, pinakita rito, hold fast the confession of our hope without wavering.
Ingatan natin, hawakan nating matibay ang ating confession, ang ating pagpapahayag, at ang ating pag-asa na walang pag-aalinlangan. Na huwag mag-alinlangan, bakit sapat? Sapagkat tapat ang nangako. Well, ang iyong confession ay hindi mo yan ibabase sa iyong kalalagayan. Ang iyong confession ay nakaangkla doon sa kanyang ginawa. Praise God. Nakaangkla, ang angkla ay kagaya ng pananampalataya na sa panahon ng unos ay binibitawan nila ito sa karagatan, at kapag yung angkla ay kumapit na sa isang malaking bato, well, rest assured na yung barkong yun ay hindi na siya mawawasak ng alon. Siya ay duduyan ng alon, pero siya ay mananatiling stable at naka-stay sa lugar na yun. Ang ating pananampalataya ay kagaya ng anchor. Sabi ng Book of Hebrews. Pinakita diyan ang isang verse na ito sa chapter 5, kung ating titingnan ang verse na ito. Sabi niya, pwede niyo akong bigay niyo sa akin yung verse na yun, the anchor of the soul, in the book of Hebrews. Chapter 6, this last verse. Yes. Verse 20, verse 19. Yeah. This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. This hope we have as an anchor of the soul. I hope you have an anchor of the soul. Meron tayong angkla ng ating pananampalataya. So, balikan natin yung verse na yan ng chapter 10, verse 23. So, pinakita rito ang ganitong bagay. So, pinakita niya na sabi niya, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Alam niyo ba mga kapatid, our confession ay napakahalaga. Dahilan, pag pinag-usapan ng confession, alam niyo ba sa confession ay dito involved ang buong pagkatao ng isang tao. What he confessed, kung ano ang kino-confess niya ay kasama ang kanyang buong pagkatao nito. The whole spirit, body, soul, and spirit, soul, and body. Tingnan natin muna ang pinakita ng Romans chapter 10. Romans 10 verse 9. Tingnan ninyo, gaano kahalaga ang ating confession. Romans 10 verse 9, sabi riyan. Taas natin ang verse 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. Now, pansinin nyo rito mga kapatid, in our confession, ay dito, sa ating confession or sa ating pananampalataya, dito involve ang ating bibig at ang ating puso. Tama ba mga kapatid? Involved dito, sabi niya, the word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith. The word of faith. So, yung confession na iyong i-confess, sa iba pang salin ng salitang confession is to say the same thing.
ang magsalita ng parehong bagay. So kung ano ang sinasabi, then your confession will be the same. Yung tinatawag na the word of faith, which we are preaching, ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. And next verse, sabi ng verse 9, now that if you confess with your mouth that Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Gaano kahalaga, mga kapatid, ang confession? Ang ating confession ay ang bagay na iyong narinig sa iyong pakinig ay yung sasampalatayanan sa iyong puso. At ang bagay na yung sinampalatayanan sa iyong puso ay ipapahayag ng iyong bibig. See? Dito involve ang buong pagkatao ng isang tao. The whole body, spirit, body, soul, and spirit. Ang kanyang buong pagkatao. Dahilan ang narinig niya sa kanyang pakinig ay kanyang sasampalatayanan ng kanyang puso at kanyang ipapahayag ng kanyang bibig. Dito po nagaganap ang pagkaligtas ng isang tao. Dito, nakikita natin, ito yung paraan na inilagay ng Diyos para ang tao ay maligtas. Sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Ebanghelyo at ang sabi ng ating Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel. Sabi niya, and he that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be condemned. So yung sumampalataya at mabautismuhan, at sa panahon ng bautismo at sa panahon ng pananampalataya ay involve ang confession. Confession sa bagay na kanyang sinasampalatayanan. At kapag ang isang tao ay hindi sumampalataya, ay hindi siya magko-confess. At kapag hindi siya sumampalataya at hindi siya magko-confess, hindi niya ipoprofess ang ganitong bagay, well, ang sabi ng banal na salita, siya ay mapapahamak. So dito pinakita na if you confess with your mouth, Jesus is Lord. Kung iyong papahayag o sasampalatayanan sa iyong puso at ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, ay ikaw ay maliligtas. Pansinin niyo pa ang isang bagay. Sa book of Matthew, chapter 12. Chapter 12, verse 35 to 37. Sabi nito ng verse na ito, sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap. Taas natin sa verse 34. Ito ay pagtatakang pangungusap ng ating Panginoon na sabi niya, kayong mga lahi ng ulupong, you brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. Sabi niya, sapagkat ang bibig ay nagsasalita ng bagay na pumupuno sa kanyang puso. So kung ano ang pumupuno sa kanyang puso, yun ang kanyang sinasalita sa kanyang bibig. So nakikita natin, dito natin maintindihan na makikita mo sa tao kung saan siya puspos, kung anong pumupuno sa kanya. Dahilan, yun ang lalabas sa kanyang bibig, sabi ng banal na salita. So, for the mouth speaks out of that which fills the heart. The good man brings out of his good treasure, which is what is good, and the evil man brings out of his
evil treasure what is evil. But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. So pinakita rito na bawat walang kabuluhang salita na sasalitain ng tao ay pananagutan niya sa araw ng paghukom or the day of judgment. Verse 7. Sabi ng verse na yan, for by your words, you will be what? You will be justified. And by your words, you will be condemned. It depends on the confession you are confessing. What kind of confession, what kind of words you are confessing? Ano ang iyong pinapahayag ay yun. Kaya nga, sabi rito, so, gaano kahalaga ang ating confession? Gaano kahalaga ang ating confession? By your words, you will be justified. Alam niyo ba, na nasa pagitan lamang ng pagsasalita ng tao ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kapahamakan. Diba? Ganun ang pinapakita ng verse na ito. By your words, you will be justified. And by your words, you will be condemned. But before the words, bago yung salitang iyon ay maging salita, di ba, ito muna ay pananampalataya sa kanyang puso. At kung ano yung bagay na kanyang sinasampalatayanan, kaya nga, konektado ito dun sa Romans chapter 10, na sabi niya kung sasampalatayanan mo si Kristo Jesus, na siya'y Panginoon, at siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos, at iyong ispapahayag sa iyong bibig, ikaw ay maliligtas. Ngunit kung hindi ipapahayag ng tao ang ganitong bagay, at mag-iisip siya ng isang paraan, paano siya maliligtas, gagawa siya ng paraan, gagawa siya ng mabuti, gagawa siya ng ilang mga bagay, well, ang taong ito ay mapapahamak dahilan walang magliligtas sa kanya. Ang bawat tao ay kailangan na merong magliligtas sa kanya. So, pinakita rito ang ganitong bagay. By the words. By the words. Now, kung inyong papansinin, napakahalaga ng ating confession. At kung ano yung ating confession, ay yun ang ating kinikilalang ating kalalagayan. And you know, brothers and sisters, meron itong ehemplo o pinapakita sa Old Testament. Alam niyo ba na sa Old Testament ay merong isang pangyayari, you know, itong tinatawag na Holy Week na ito, ay ito mismo yung tinatawag na panahon bago ang Passover. Dahilan yung Passover ay ito yung araw ng kanilang pag-alis sa Egypt at panahon at bago yun ay merong pong ordinansa muna na inilagay ang Diyos sa bayan ng Israel. At ano yun? Ito ay ang pagdating ng ika-10 araw ng unang buwan ng Nisan, ay kukuha sila ng isang kordero at aalagaan nila until the 14th day ng buwang yun. At pagdating ng 14th day, pagkagat ng dilim, ay sabay-sabay nilang kakatayin yung kordero. Bawat bahay ay merong isang kordero. A lamb for a house. Bawat bahay ay meron silang ilalaan na isang kordero para sa kanilang sambahayan.
At kung yung isang pamilya ay maliit at yung kanyang kapitbahay ay maliit din na pamilya, maghahati sila sa isang kordero at yung kordero na papaslangin, kakatayin, ay isasawd nila yung dugo doon sa planggana, sa basin, at kukuha sila ng hisap. Yung hisap na yon, kung bibigyan ko kayo ng picture ng hisap, just para lamang sa ating curiosity kung anong itsura ng salitang ng hisap, na ito yung ginagamit nilang, ito yung hisap na pinansasawsaw doon sa dugo na nasa basin, at yun yung pinang-sprinkle nila. Kaya mapapansin nyo, yung buns na yan, yung kapag kumuha ka, may mga stem na yan, ay bubugkusin mo, at yun yung isasawsaw mo, ididip mo doon sa blood, at yun yung pangwiwisik mo doon sa dalawang hamba ng pintuan at doon sa itaas ng pintuan. Iwiwisik mo yan. So, yan yung ginagamit nila na tinatawag na hisap. So, just to give your imagination makita nyo kung ano ang hisap. So, sa verse na ito, ay pinakita na pagdating na ika-14th day, ay kanilang papaslangin. At sabi dito sa chapter 12 ng book of Exodus, chapter 12 na Exodus, verse 21. Then Moses called for all the elders of Israel and said to them, "Go and take for yourselves lambs according to your families, and slay the Passover lamb. You shall take a bunch of hyssop." That's the next verse, verse 22. "You shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood which is in the basin, and apply some of the blood." Sa ibang version ay sprinkle nila or smear nila doon sa kanilang hamba ng kanilang pintuan, some of the blood that is in the basin to the lintel and the two door posts. And none of you shall go outside the door of his house until the morning. So pinapakita rito na yung hisap ay nagiging paraan para mai-apply ang dugo papunta doon sa pintuan o doon sa dalawang hamba ng pintuan at sa itaas ng pintuan. So yung hisap ay ang siyang nagiging paraan upang mawisik yung dugo. And we know this story, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong lalabas doon sa bahay na yun kung saan nyo kakainin ang Passover lamb. Dahilan, sabi niya, kapag nakita ko ang dugo, ay aking lalagpasan ang bahay na yun. At walang kamatayan na pwedeng papasok doon sa kanya, ay dahilan, sabi niya, kapag nakita kong dugo ay aking lalagpasan. Alam niyo ba, kapag ang dugo ay naroon sa pintuan, alam niyo ba yung dugong yun ay nagsasalita sa kanyang sarili? Do you get my point? Yung dugo na nakapahid doon sa kanilang hamba ng pintuan at itaas ng pintuan ay nagsasalita. Ano yung kanyang sinasalita? Ibig sabihin, ang sambahayang ito ay sumunod sa instruction. Ang bahay na ito ay sumunod sa instruction. At ang bahay na ito ay protected. See? Yun yung mga bagay na kanyang sinasalita. Ang bahay na ito ay protektado at ang bahay na ito ay hindi pwedeng pasukin ng kamatayan dahilan merong dugo na nakapahid dito. So ganon. Alam niyo ba, yung dugo na yun ay nagsasalita.
Ang dugong iyon ay nagsasalita sa kanyang sarili. Ang dugo doon sa hamba ng pintuan ay nagko-confess siya. Meron siyang kino-confess. Ang sambahayang ito ay sumusunod, kinikilala ang instruction na sinabi ng Diyos. Siya ay sumasampalataya. Now, alam niyo mga kapatid, alam niyo ba na ang hisap according sa Book of Kings, ito ay ordinaryong halaman na sinabi rito sa 1 King chapter 4. Dito sa verse 33 ng chapter 4 ito'y pagpapakita ng karunungan ng Solomon. At sabi niya, he spoke of trees from the cedar that is in Lebanon, even to the hyssop that grows on the wall. So, ibig sabihin, ang hyssop ay isang pangkaraniwang halaman na tumutubo na lamang sa baybayin o sa mga tabing daan, sa mga pader, sa gilid-gilid. Ibig sabihin, napaka-common, napaka-ordinaryo ng hyssop na ito. At alam niyo mga kapatid, ito, ang hyssop ay naglalarawan, at alam niyo ba ang nilalarawan ng hyssop? Ang nilalarawan ito ay ang ating confession. Ang nilalarawan nito ay ang simpleng pagsasalita ng isang tao. Lahat ng tao ay nagsasalita. Lahat ng tao ay nagko-confess. Lahat ng tao ay nagpapahayag. Pero, iba, kung ano ang kanilang pinapahayag. Inyong tingnan ang 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Sabi ng verse 1, sabi rito ng verse 1. Sabi rito, now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware. You know that when you were pagans, you were led astray to the mute idols, however you were led. Therefore, I make known to you that no one is speaking by the Spirit of God says Jesus is accursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. So, kung ano ang klase ng Espiritu na naroon sa kanya, ay yun ang kanyang magiging confession. Ulitin ko, kung ano ang Espiritong naroon sa kanya, kapag ang Espiritu ng Diyos ay naroon sa kanya, what do you think na ang magiging kanyang confession? At sabi rito, kapag ang isang tao ay mayroong Espiritu ng Diyos, hindi siya magsasalita ng pagsumpa sa pangalan ng Panginoon. Kundi, ang kanyang ipapahayag ay si Jesus ay Panginoon. So, pinapakita rito, alam niyo ba na ang hyssop ay naglalarawan ng ordinaryong halaman na tumutubo sa tabing daan, sa tabing gilid ng mga pader. At ang hyssop ay nagiging daan para ma-apply yung dugo doon sa hamba ng pintuan. Ngayon mga kapatid, paano mo i-apply ang dugo ni Kristo sa iyo? Paano mo i-apply ang dugo ni Kristo sa iyo? Ang dugo ni Kristo ay for so long a time, 2,000 years ago, ay naibuhos doon sa Kalbaryo. Ngunit, ang tanong, paano ito may i-apply sa buhay ng isang tao? Alam niyo ba kung paano ito may apply? Through confession.
If you will believe, sabi ng verse na binasa natin kanina, if you will believe in your heart, kung iyong papakinggan ang pinahayag na pangangaral, at kapag pinakinggan ng isang tao, at sinampalatayanan niya sa kanyang puso, at ipinahayag niya sa kanyang bibig, ito ay magiging daan upang kanyang mai-apply ito sa kanyang buhay. Mai-transfer niya ito, mai-apply niya ito. Hindi ang literal na dugo na i-apply, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag. Sa pamamagitan ng pagpapahayag. And you know, mga kapatid, alam niyo ba na sa pamamagitan ng iyong confession, tandaan niyo ito, sa pamamagitan ng ating confession, ng ating bibig, na ating sinasalita, sa ganitong paraan, kahit ang kaaway ay pwede tayong magtagumpay laban sa kanya. How many can say amen to that? Now, tingnan natin ang verse na ito. Book of Revelation, chapter 12, verse 11. Praise God. Sabi rito ng chapter 12, Book of Revelation, verse 11. Sabi rito ng verse 11, and they overcame him. Sino yung him dyan? Well, ito yung panahon ng Antichrist. And they overcame him because of what? Because of the blood of the Lamb. Siya ay, mamaya natin babasahin Tagalog. Sabi rito, and they overcame him because of the blood of the Lamb and because of what? Of the word of their testimony. And they did not love their life even when faced with death. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi rito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Paano nila nadaig ang Antikristo sa pamamagitan ng dugo ng kordero? Paano? Paano nila nadaig? Sabi niya, at kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. It is because of their confession. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Well, alam niyo ba na kung ito ay apply sa tribulation saints, ay masabi kong hindi kinakailangan ng tao mapunta sa Great Tribulation para maranasan niyang ganitong bagay. As ngayon pa lang ay pwedeng maranasan ng isang tao ang pagtatagumpay laban sa kaaway sa pamamagitan ng kanyang confession. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ano ang ating confession? Ano ang ating kino-confess? Ano ang lumalabas sa ating bibig as our confession? Kino-confess mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Kino-confess mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Kino-confess mo ba na ikaw ay niligtas ng Diyos? Niligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus? Kino-confess mo ba na ikaw ay protektado ng dugo ng Panginoon? What is your confession? Or ano ang kino-confess mo? O baka naman ang kino-confess mo yung binubulong ng kaaway sa iyo is the lies of the devil. What is your confession? Our confession is very important. Dahilan kung ano ang ating confession, yun ang pagkakilala. Dun ka kikilalanin ng Panginoon. Because our high priest is high priest of what? The high priest of our confession.
ang ating ipapahayag ay bagay na mahalaga. Now, nakikita natin dito. So pinakita, ano ang mga bagay na dapat nating i-confess sa ating bibig, na ating dapat na salitain. What we believe is what we confess. Ang verse, ang 2 Corinthians chapter 4, verse 13, ay nagsasabi ng ganito. Ang sabi diyan, but having the same spirit of faith. Did you know, brothers and sisters, that the faith has its spirit? Ang pananampalataya ay meron itong espiritu. Meaning to say, kung ang pananampalataya ay merong iisang anointing. Kaya kung ang isa ay merong anointing ng pananampalataya na naroon kay Abraham, kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay anak ni Abraham, gagawin mo kung ano ang bagay na ginawa ni Abraham. At ano ang ginagawa ng isang taong merong espiritu ng pananampalataya? But having the same spirit of faith, according to what is written. Sabi rito, I believe and therefore I spoke. Can you say amen to that? I believe and therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. Tingnan nga natin sa Tagalog. Sabi niya, ngunit yamang mayroon ngayon ding espiritu ng pananampalataya. Mayroong gayong ding espiritu. Mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisampalataya at kaya't kami naman ay nagsasalita. Napakahalaga mga kapatid ng ating pagsasalita. And that's the reason sinasabi ko, hindi marapat na ikaw ay manalangin na hindi ka nagsasalita. Well, maaaring binubulay-bulay mo, pero mahalaga yung bagay na iyong kinakonfess. Bagay na iyong sinasalita. At sa ganitong paraan ay ang buong pagkatao mo, dahilan ng buong pagkatao ay ang espiritu, kaluluwa at katawan ay kapwa in integrity. Nasa kanyang integrity, nagkakaisa. Ang kanyang ang bagay na ipinahayag ng Espiritu ng Diyos sa kanyang espiritu ay kanyang sasampalatayanan sa kanyang kaluluwa at kanyang sasalitain sa pamamagitan ng kanyang bibig, ng kanyang katawan. Ang ganitong bagay ay isang napakahalagang pagpapahayag. Kanina ginamit ko yung pangyayari sa buhay ni Elisha. Si Elisha ay dahilan sa lagi siyang nagbibigay ng babala doon sa Israel o sa hari ng Israel, yung hari ng Assyria ay naglalagay ng mga patibong sa iba't ibang mga parang ambush sa iba't ibang mga lugar. At inaabangan nila yung hari ng Israel. Ngunit doon ay merong prophet na nagpapahayag sa hari ng Israel na sabi niya, huwag kang pupunta sa lugar na ito. Susunod, huwag kang pupunta sa lugar na ito. At ang ginagawa ng hari ay nagpapasdala ng mga mag-iimbestiga, mag-i-inform, or titingin kung totoo ba. At they found out na yun nga ay totoo. At sa ganung paraan, nakakaiwas sila doon sa lahat ng trap ng hari ng Assyria. At
At isang araw, nagalit na yung hari at sabi niya, teka muna, may problema tayo sa kaharian, merong espiya sa atin. Bakit nakakarating sa hari ng Israel at sila'y nakakaiwas? Sino ang nasa panig ng hari ng Israel? At sabi ng mga tao, mahal na hari, nakakamali ka. Walang sino man sa amin sa atin dito ang nasa panig ng Israel. Ang alam ko, meron siyang prophet. At yung prophet, ang siyang nagsasalita ng mga bagay na iyong pinaplano sa iyong puso at inahayag sa kanya. At sabi niya, sinong prophet na yan? Yan ay si Elisha. Sabi niya, hanggat buhay ang taong yan, ay hindi natin magagawa ng anuman ang hari ng Israel. Ipahuli siya at kinakailangan niyang magbayad at siya'y mamatay. Nagpadala ng pulutong ang hari na Assyria para puntahan si Elisha sa lugar ng Dothan. At pagdating nila doon, isang madaling araw na kinubkob nila o pinalibutan nila yung bahay ni Elisha. At nagising si Gehazi, ang kanyang alipin, at sabi niya, Panginoon, sa aba natin, dahilan napapalibutan tayo ng sundalo ng mga Assyria. At si Elisha nagsalita at nagsabi, ang nasa panig natin ay mas marami kaysa sa ating mga kaaway. Pero hindi pa rin siya naniniwala. Hindi pa rin siya naniniwala. Ang ginawa ni Elisha, sabi niya, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata. At nang buksan ng Panginoon ang mata ni Gehazi, din nakita niya ang chariots of fire, ang siyang unang naka-circle sa kanila. Nasa per circle nila yung chariots of fire, yung karwahe, yung mga anghel ng Panginoon, yung pulutong na nakapalibot sa kanila na siyang proteksyon nila. At sumunod na circle pa ay yung Assyrian soldier. Now, ibig sabihin, hindi nila pwedeng saktan si Elisha hanggat hindi nila nako-cross ang line ng mga angelic being. Diba? Hanggat hindi nila nalalagpasan yung mga angels na nakapalibot sa kanila, hindi nila pwedeng galawin si Elisha. Kaya nang makita ito ni Gehazi, siya ay nagpasalamat at nagpuri, ang karwaheng apoy ay nakapalibot sa atin. Well, mga kapatid, minsan ang ating nagiging confession ay yung bagay na nakikita lamang ng ating mga mata. Ang mga mabababaw o malalapit na bagay na kayang makita ng ating mga matang literal, but ang nakikita ng ating pananampalataya is mere ay bahagya nating salitain at ipahayag. Bahagya nating salitain at ipahayag. Dahilan, most of the time, ay hindi natin minsan ito pinaniniwalaan. Well, believer ka, mananampalataya ka, but there are things sometimes na hindi mo kayang paniwalaan. But brothers and sisters, yan ang dahilan, ang ating mga confession ay bagay na mahalaga. Kaya matapos na makita ni Gehazi yung chariots of fire na nakapalibot sa kanila, saka siya nagsalita at pinahayag niya ang karawahing apoy ay nakapalibot sa kanila. Now mga kapatid, alam niyo ba ang ginawa ng dugo sa bawat isa sa atin? Alam niyo ba kung anong ginawa ng dugo ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Sabi nito ng ng Ephesians, chapter 1, verse 7. Chapter 1, verse 7 ng Book of Ephesians. Ang sabi rito, In Him we have what? Redemption through His blood. Sa Kanya ay meron tayong katubusan. Ang salitang katubusan ay ang pagkuha ng Diyos magpagkuha ng Diyos sa iyo pabalik sa Kanya. That's the word redemption is.
Ang salitang redemption ay ikaw ay kinuha niya mula sa ano? Tinubos kanya mula sa pagkaalipin at ikaw ay ginawang kanya. Now, is this our confession? Ito ba ay nagagawa nating i-confess sa mga panahon ng ating pagpupuri sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon? O kaya, ito ay ginagawa lamang natin kapag tayo'y makakasama na umaawit ng awit. Well, kahit ikaw ay nag-iisa sa iyong bahay, sa panahon ng iyong pananalangin, sa panahon ng iyong pag-worship, sa panahon ng iyong pagsamba, you can confess this. Pwede mong i-confess ang ganitong bagay. Pwede mong ipahayag ang ganitong bagay. Panginoon, salamat, ako'y iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dugo. At ako'y, ibig sabihin, ang salitang redemption ay pinakita ng 1 Peter chapter 1 verse 18. Sabi nito, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold, or silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as of a lamb, unblemished, spotless, the blood of Christ. Hindi ka tinubos ng ginto, ng pilak. Hindi ka tinubos ng anumang mamamahaling kayamanan. Tinubos ka ng dugo ng Panginoon. Lagi mong kilalanin at isaisip at iyong maintindihan ang ibig sabihin ng salitang redemption. Ang salitang redemption ay kunin kagaya ng isang alahas na nakasanla ay niredeem siya, ibig sabihin kinuha siya at siya'y napabalik doon sa original owner. Hindi na siya naroon sa pawn shop. At kapag siya ay nasa pawn shop, well, nanganganib siyang marimata, nanganganib na ma-expire yung period na yun. At kapag na-expire yung period na yun, and then, hallelujah, siya ay, siya ay lost na. Hindi na siya mapapabalik pa doon sa kanyang sariling honor. Siya ay pwede nang isubasta. Pwede na siyang ibenta sa kung kanin-kanino sa mas mababang halaga. Pero mga kapatid, dumating yung tunay na may-ari. At ang tunay na may-ari ay binayaran ng halaga upang ikaw ay maibalik muli sa Kanya. At ngayon ikaw ay nasa Kanya na, alam mo ba, na walang sino man na pwedeng sumaling at kumalaw sa iyo. Oh, praise God. I hope, brothers and sisters, we have this confession. Ito yung ating confession sa mga panahon ng ating mga pagsamba sa Panginoon, paglapit sa Panginoon, iyong kinikilala kung sino ka, kinikilala mo ang ginawa ng dugo sa iyo, ang ginawa ng kanyang dugo para sa iyo. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 5, Book of Revelation chapter 1 verse 5, at sabi rito ng verse na ito, sabi niya, verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness. Ang salitang faithful witness ay pagpapakita ito ng ginawa. The firstborn of the dead and the ruler of the kings of the earth. To Him who loves us and released us. Siya sa Kanya na umibig sa atin at nagkalag sa atin.
nagpalaya sa atin. To Him who loved us and released us from our sins by His blood. Siya na umibig, sa wikang Tagalog ay nagsabi roon, siya, sabi niya, doon sa umibig sa atin at nagkalag sa atin. You are released. Dati tayo ay nasa kamay ng kaaway. Dati tayo ay nasa puwersa ng kaaway. Dati tayo ay hawak-hawak ng kaaway at property, pag-aari ng kaaway. At hindi tayo makahulagpos. Kahit anong gusto nating gawing makahulagpos, hindi tayo makahulagpos. Dahilan ang tanging paraan lamang para ang tao ay makahulagpos ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At paano yun may i-apply? Kagaya ng sinabi kanina, paano ito na i-apply sa bawat tao? Na i-apply ito sa pamamagitan ng kanyang confession. Kapag kanyang kinonfess, yung confession niya ay kagaya ng hisap na na-apply ang dugo sa kanya. At ngayon, yan ang dahilan, mga kapatid, ang bawat tao, personally and individually, ay kinakailangang i-confess ang bagay na kanilang sinasampalatayanan upang mai-apply sa kanila ang ginawa ng ating Panginoon. Otherwise, kung hindi nila sasampalatayanan at hindi nila i-confess, hindi ito mai-apply sa bawat isa. So yung salita rito, to Him who loves us. Ito ba ang ating confession, mga kapatid? Siya na umibig sa atin. Minsan, niisip natin, hallelujah, hindi tayo mahal. Hindi tayo minamahal ng Panginoon. Pero the truth is, He loves you. Ang katotohanan ay ikaw ay kanyang inibig. Siya ay umibig sa bawat isa sa atin. O mga kapatid, ito ang dapat na ating salitain sa mukha ng kaaway. Inibig niya ako bago pa itinatagan sa libutan. He loves me. I love Him because He first loves me. Siya ang unang umibig sa akin. Ngayon, ang aking pag-ibig ay, ang pag-ibig natin sa Kanya ay parang wave na nagbabago-bago kumakaminsan. Pero ang Kanyang pag-ibig is stubborn, matibay, matatag, at di nagbabago. Nagpupumilit na klase ng pag-ibig. Merong isang awit na stubborn love. Ibig sabihin, ito ay nagpupumilit na pag-ibig. Isang pag-ibig na kagaya ng panunuyo ng isang nanliligaw na siya'y tinatanggihan, pero yung kanyang pag-ibig ay napaka-stubborn. Kahit ang pag-ibig na ito ng Diyos, maraming pagkakataon tinatanggihan natin, but still, hinanap pa rin niya tayo. Pinuntahan pa rin niya tayo. It's a very stubborn love. Ito ay pag-ibig na nagpupumilit. Kaya nga, nang makita ito ni Apostol Pablo, sabi niya, ako na hindi karapat-dapat, ngunit ako ay sa kanyang kahabagan at ng kanyang biyaya. Ako ay kanyang inabot at hindi lamang niya inabot, kundi pinagkatiwalaan niya ng ministeryo. What kind of love is this? Oh, brothers and sister, what is your confession sa huling araw nito? Napakahalaga. Dahilan ang confession mo, mga kapatid, ang confession mo, confession ng bawat isa sa atin, ito ang mag-aangat sa atin sa ating kalalagayan. Ang hindi natin pananampalataya, ang ating pag-aalinlangan, ang naglulugmok sa atin sa mababang kalalagayan.
At ang ating pagtingin sa ating sarili ay minsan ay nagiging daan para tayo kagaya. Now, wala na tayong sapat na panahon. Pero tingnan nyo ang confession ni Joshua and Caleb. Tingnan nyo ang confession ng 10 spies. Ano ang confession ng 10 spies? Sabi niya, ang lalaki ng mga muog, ang lalaki ng mga pader, abot langit ang mga pader. At sabi niya, ang mga tao doon ang lalaki. At alam nyo, sabi niya, nang makita ko, sabi ng 10 spies, nang makita ko yung malalaking mga higante na mga anak ni anak, pakiramdam ko, ako'y kagaya ng tipaklong na lamang. Their confession, habang nagko-confess sila ng ganitong mga bagay, lalo silang nanliliit. Ganyan ka halaga, mga kapatid, ang confession. Habang ang kino-confess mo ay ang mga bagay na nakikita ng iyong literal na mga mata, nakikita ng iyong paningin at hindi mo ginagamit ang iyong pananampalataya. At dahilan ng nakikita mo ay gayon at yun yung sinasalita mo, then walang tulong na itutulong ito sa iyo. Most probably, ang mangyayari sa iyo ay nagsishrink ka. Alam nyo, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, tayo hindi kagaya nila na umuurong at nanliliit, kundi sa bawat isa na tumatayo sa pananampalataya. Ngunit, ang confession nila Joshua ni Caleb, at sabi nila, lusobin natin sila once. Hindi na niya iniisip na sila'y lulusob ng first attempt and second attempt. Sabi niya, minsan lamang natin silang lusubin at tayo ay magtatagumpay. Sapagkat inalis na ng Panginoon ang kanilang mga defense. Dahilan ang Diyos ay nasa atin at sila ay pagkain lamang para sa atin. What is your confession? Brothers and sisters, it is very necessary. Your confession, kung ano yung confess mo, the high priest of our confession, yun din ang kanyang i-confess sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang anak na ito ay kinikilala niya ang aking ginawa at kinikilala niya kung anong ginawa sa kanya ng aking dugo. What is our confession? Brothers and sisters, wag nating i-confess ang lies of the devil. Wag nating i-confess ang sinasabi ng kaaway sa ating mga pakinig at ating mga kaisipan. Ang ating i-confess ang sinasabi ng salita ng Diyos. And that's the reason, brothers and sisters, I encourage you na magbasa tayo ng mga salita ng Diyos. Dahilan kung wala kang mababasa, wala kang mai-confess. Is that right? Dahilan kung ano lamang ang nasa iyong kaisipan, yun lamang ang kaya mong i-confess. But kung ikaw ay magbabasa ng kasulatan at meron kang mga bagay na mababasa patungkol, anong sabi ng ating Panginoon? Search the Scripture, for in them you think you have eternal life. And they are the one that testifies of me. Ito ang nagpapatotoo sa iyo kung sino ka at kung sino ang Panginoon at anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Sa ganitong paraan, habang iyong nababasa ang kanyang mga salita, hallelujah, at makikita mo, mabasa mo 1 John chapter 4, hallelujah, sabi niya, ito ang pag-ibig. At sabi niya, siya ang unang umibig sa atin. At mula doon sa 1 John chapter 4, verse 4, ay mababasa mo, greater is He that is in you than he that is in the world. Then you start to confess it. And upon confessing that word, ito ang bagay na mangyayari sa iyo. Ito ang bagay na
na magre-reflect sa iyo at ito ang iyong pagkakilala. Napakahalaga ng ating confession. At dahilan, gusto kong tingnan natin ang sinabi, this will be the last verse na I will quote. John chapter 8 verse 44. Ano sabi ng verse na ito? You are of your father, the devil. Ito'y, ang mga Pharisees ay kanyang kausap ng ating Panginoong Hesus. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whatever he speaks, whenever he speaks a lie, ano sabi rito? Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, and he is a liar and the father of lies. Kailanman siya nagsasalita sa wikang Tagalog, kailanman siya nagsasalita, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Mga kapatid, ano ang ating kinoconfess? Are we confessing the truth of the Scripture, of the promise of God, the purpose of God in your life, or are we confessing the lies of the devil? Nandyan ba kayo mga kapatid? Ano ang ating pinapahayag? Ano ang ating si Abraham, ang naging confession niya ay hindi ang pagtingin niya sa kanyang sarili, ni ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya saan? Sa pangako ng Diyos ay lumakas ng lumakas at hindi nag-alilangan sa kanyang mga salita. Nasaan ang susi ng ating kalakasan? It is in our confession. How many can say amen to that? It is in our confession. What we confess, at yun ang bagay na magmamanifest sa atin. His glory will come at ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Praise God. Napaka-inam mga kapatid na sa bawat araw ng ating buhay ay kilalanin natin ang kanyang proteksyon sa atin. Na alam natin na ang kaaway ay walang magagawa because we are protected. We have this defense. We have this fence na nakabalot sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Sorry. Praise God. Tayo tumayo, mga kapatid. Awitin natin yung awit na I am washed. Tama ba yun? Look at this confession. Ang awit na yan is full of confession. Ang awit na yan ay punong-puno ng confession. Praise God. Oh, blessed be the name of Jesus. Hallelujah. You know, the more na minsan tayo ay kino-confess natin yung ating mga fear, yung mga pagkatakot natin, the more na ating kino-confess ang bagay na yan at yun yung ating binubulay-bulay, the more na naramdaman natin yung panghihina sa ating mga puso. But the more na tayo ay nako-confess kung sino ang ating Panginoon at anong ginawa niya sa atin, katulad lamang siya, katulad lamang ng dalawang naglalakad sa Emmaus, papuntang Emmaus, na pinag-uusapan nila si Jesus, and all of a sudden, si Jesus ay sumama sa kanila at lumakad na kasama nila. Sing the song. Glory to His name.
Hallelujah. Praise God, praise God. Amen. Kainom ng awit, mga kapatid. This song is full of confession. Ang awit na ito ay punong-puno ng pagpapahayag kung sino siya, kung anong ginawa ng dugo sa Kanya. I am cleansed. I am washed. I am sanctified. And I am right with my God for all time. Ako'y matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahilan sa mga bagay na aking ginawa, kundi dahilan sa Kanyang minsan at magpakailanman na ginawa. At yun ang aking tinitingnan, yun ang aking hinahawakan, at yun ang aking confession. Hallelujah. I am right with my God for all time because Jesus, my Savior, is alive. And He is my high priest, the high priest of my confession. At kung ano ang aking papahayag, ayun ang ipapahayag ng aking high priest sa harapan ng aking Ama. Hallelujah. Blessed be your name. Ay dumulog sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Brothers and sisters, what is our confession? What is our daily confession? Ano ang ating confession from time to time, bawat araw ng ating buhay? Ano ang ating kino-confess? Kino-confess ba natin na tayo mahina? Kino-confess ba natin na tayo makasalanan? Kino-confess ba natin, hallelujah, praise God, ang mga lies, ang lies of the devil. But if we will confess, hallelujah, the truth of His Word, ang katotohanan ng Kanyang mga salita, praise God, hallelujah, ito ang bagay na kaluwalhatian, nakikinang, at magmamanifest sa bawat isa sa atin. Hallelujah, let's bow our heads. Hallelujah, dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, linisin mo ang aming mga labi. Linisin mo, O Diyos, ang aming mga puso. Linisin mo ang aming mga kaisipan, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Lord, kagaya kami ni Isaiah nang mapaharap sa iyong presensya. Siya ay nagsabi, I am sa aba ko. Wow, sabi niya. Dahilan, hallelujah, ako ay nananahan. Ako'y may maruming labi. Ako'y may maruming dila. At ako'y nananahan sa gitna na may maruming mga dila at pangungusap. And all of a sudden, merong isang anghel na galing, hallelujah, sa presensya ng Diyos. At kumuha ng baga mula doon sa altar ng hallelujah, altar of incense. At dinala sa bibig ni Isaias at ilalagay sa kanyang bibig. At sabi niya, ngayon ikaw ay malinis na. Hallelujah. At nang ang Panginoon ay nagtanong, sino ang aking susuguin, at sumigaw si Isaiah, here I am now, Lord, send me. Hallelujah. Panginoon, linisin mo, Lord. Dinadala namin sa iyo ang aming mga puso. Dinadala namin sa iyo ang aming mga kaisipan at nais namin itong linisin ng dugo ng kordero. Linisin mo ito ng iyong banal na dugo, Panginoon. At sanctify mo, Lord God. Hallelujah. At bayahan mo po, Diyos, na ito'y malinis at walang anumang pangungusap ng kaaway. Walang lies of the devil na mananatili sa pusong ito, kundi ang aming hahawakan at ang aming i-confess ay kung anong ginawa ng aking Panginoon sa aking buhay. Anong ginawa ng Kristo sa aking buhay. Kung anong Kanyang ginawa sa akin, yun ang aking i-confess. Dahilan yun ang aking sinasampalatayanan. Ako'y sumasampalataya, kaya't ako'y nagsasalita. At Lord God, at linisin mo rin ang aming mga bibig, Panginoon. Kung kami ay nangungusap ng mga bagay na hindi mga salita, na hindi ng katotohanan, O Lord God, linisin mo ang bawat isa sa amin at bayahan mo, Panginoon, from now on, Lord God, hallelujah, ay ang aming isasalitain, ang aming i-confess ay kung ano ang iyong ginawa sa amin.
ang aming ko-confess, Lord God, ang iyong biyaya na iyong ginawa sa amin, Panginoon. Kami ay iyong nilinis, kami ay iyong pinatawad, kami ay iyong inihiwalay, at kami ay merong matawid na katatayuan sa iyong harapan, Panginoon. O Lord God, hallelujah, salamat sa oras na ito, Panginoon. O Lord Jesus, hallelujah. Ito ang aming magiging pang-araw-araw na aming confession ng aming buhay. Hallelujah. At kami ay makikita namin kung paano mo kami palalakihin at paano kami magtatagumpay kahit man sa kaaway, Panginoon. At sapagkat sila ay nagtagumpay laban sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang mga pinapahayag sa kanilang bibig. O Lord God, bayan mo sa uling maaraw nito, this will be our confession, Lord. Hallelujah. At ang aming mga puso, Lord, ay ikagaya mo sa katulad ng mga lalaking si Josue at si Caleb na merong ibang espiritu at merong ibang confession na pinapahayag sa kanilang mga puso. O Lord, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Kinikilala namin ang ginawa ng iyong banal na dugo sa bawat isa ng iyong mga anak. Purihin ka, O Diyos, at sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Aming tapusin naman namin ang maliit na gawain ito. At ikaw ang Diyos na magpala sa bawat pakinig na nakapakinig ng iyong mga salita. O Lord Jesus, naway hinugasan mo ang bawat isa amin ng tubig na iyong mga salita. At mula sa ngayon, Panginoon, ay aming babaunin ang ganitong biyaya sa aming buhay, Panginoon. O Lord, hallelujah, tapusin namin ang gawain ito na may pagpapasalamat sa iyo at hilingin sa iyo ang patuloy na iyong pag-iingat. Hilingin sa iyo, Lord God, hallelujah, at kinikilala namin ang iyong protection sa bawat isa amin. Hallelujah. Araw-araw sa aming buhay, Panginoon, na nalalaman namin na hindi kami kayang salingin ng kaaway. Hindi kami kayang sakta ng kaaway. Hallelujah, Lord God. Sinabi mo sa iyong mga salita in Luke chapter 10, Behold, I have given you authority to trample on the snakes and scorpions, and not by any means they will hurt you. Walang anumang paraan na sila ay pwede kaming saktan sapagkat kami ay protektado na nasa ilalim ng iyong makapangyarihang kamay. Purihin ka sa oras na ito, Lord. Ingatan mo kami sa aming pag-iwalay at iyong biyaya ay lubos na sumagana at ihanda mo kami sa darating na gawain sa araw ng Sunday, Lord, sa aming feet washing and communion, Lord God. Hallelujah, sa paggunita, sa pag-alala ng iyong dakilang ginawa at sa aming paghihintay at pagpapahayag na ikaw ay babalik. At kami na gumagawa ng ganitong gawain ay nagpapahayag na ikaw ay aming inaantabayanan. Ikaw ay muling babalik, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito ang aming dalangin. Ito ang aming pagpapasalamat na binibigay ang kapurihan at kalawalatian at karangalan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Sa oras nito, siya will say, praise the Lord. Praise God, praise God. Mga kapatid, huwag nating panatilihing ito ang ating mga bibig. Isalitain natin. Kung meron tayong dapat salitain, i-confess natin ang mga salita ng Diyos. Kung merong mga